Hello, good morning sa tanan nga sa atong online morning devotion nga himuon matag sa isang buntag dinhi sa online. Mubo lang siya nga morning devotion dinhi sa online apan ang importante atong sugdan ang atong adlaw pinaagi sa mga pagdaig sa Dios, pagpasalamat sa Dios no kay nagpabilin pa ang atong motto nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, Gisela Villanueva, Clarin, Cagayan City. Hallelujah. Sa presensya mo, ako nagatinguha, pagabungon mo. Himayawon, simbahon ka, kay ikaw presensya mo, ako nagatinguha, pagapunon mo. Himayang simbahon ka, kay ikaw Jesus, ikaw ang hari sa tanang hari, gamhanan matinod-anon ka. O Jesus, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, labihan sa gugma o paglaon. Sa presensya mo, ako nagatinguha, pagapunon mo. Himayang simbahon ka, kay ikaw ang Diyos. O Jesus, ikaw ang hari sa tanang hari, gamhanan matinod-anon ka. O Jesus, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, labihan sa gugma o paglaon. O Jesus, ikaw ang hari sa tanang hari, gamhanan matinod-anon ka. O Jesus, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, labihan sa gugma o paglaon. Labihan sa gugma o paglaon. Labihan sa gugma o paglaon. Hallelujah. Oh, kailangan ko pasalamatan ka na mo doon. Inisay sa kamuntagon o ka. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you kay Lord sa imong pagpukaw kanamo Ama, nining sa kabuntagon Lord nga ipapuka pa nimo ang among mga mata o God, o imo kaming enable nga mobangon Lord. Thank you kaayo bisan pa. Thank you kaayo sa kalidad malinaw hinanong pagkatulog nga imong i-provide kanamo tibok gabi o Lord. Thank you kaayo bisan pa nining lain na tahong nga adlaw Ginoo nga Wednesday
din opportunity alang ka na Lord na makapadayon kami sa pagkinabuhi Kristohanon, makapadayon sa pag-alagad kanimo, makapadayon sa pagpamuhat sa mga buhaton nga may kanambitan sa imong kahimayaan. Thank you kayo sa tanan Lord. Kabalo mi nga bisan unsa una og pagtisting og ihap one by one Lord, dili gid maihap ang tanan nga kaayo nimo, ang tanan nga gihimo nimo sa among kinabuhi Lord, sa padayon nimo Ginoong pagkupot sa among kinabuhi Lord God. Salamat ug salamat kaayo Ginoo. Dalaygon ka gid Lord, continue to cover us Lord samtang kami padayon ni ining online morning devotion. Hide us in your holiness Lord. Salamat ug salamat kaayo dawata ang among mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga paghimaya pinaagi sa kamhanan ng ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Hallelujah. So naata karon sa Daniel chapter 8 chapter 8. Hallelujah. Diya sa chapter 8 atong kutloon lang gyapon, mukutlo lang gyapon ta og pipila lang ka verses din na highlight ra ang atong kutloon no. Atong kutloon na ang verse sa chapter 8 verse 15 to 21. Verse 15 to 21. No, diha ta mo kutlo sa atong exhort karon no. Diha sa 15 paingon sa 21 atong basahon no. Diha sa 15 verse 15 to 21. Iyon dili. Now it happened when I Daniel had seen the vision and was seeking the meaning that suddenly there stood before me one having the appearance of a man, and I heard a man's voice between the banks of the Olay, who called and said, Gabriel, make this man understand the vision. Gabriel, murag na ay tingog ang nadunggan kuan niya si Gabriel, kuan ka ng angel Gabriel, kabalo ang atong naibaluan nga si Gabriel mo ni siya ang messenger. Kay si Michael man ang warrior angel, kini si Gabriel kuan siya messenger angel. No, so and I heard a man's voice within the banks of the Olay, who called and said, Gabriel, make this man understand the vision. So si Gabriel ang nagpasabot kang Daniel sa vision nga nakita ni Daniel. So he came near where I stood. And when he came, I was afraid and fell on my face. But he said to me, understand, son of man, that the vision refers to the time of the end. Now, as he was speaking with me, I was in a deep sleep with my face toward the ground, but he touched me and stood me upright. Gikuha siya, and he said, look, I am making known to you what shall happen in the latter time of the indignation, for at the appointed time the end shall be. The ram which you saw having the two horns, they are the kings of Media and Persia. And the male goat is the kingdom of Greece. The large horn, a horn that is between its eyes, is the first king. Okay, so di ratataman. So makita na to din nga chapter that ang Daniel chapter 8 no, that it talks about the vision of Daniel about the ram and the goat. Nagpakita na po og vision ang Ginoo kang Daniel o mo ni siya primero nakita no. It talks about Daniel's vision about the ram and the goat. And the second nga nakita nato, angel Gabriel was the one who interpreted the vision. No, gi-interpret ni Gabriel kada ay dako kay nga tingog nga pasabta si Daniel sa iyang nakita nga vision. So muna ikaduha nga nakita nato, angel Gabriel was the one who interpreted the vision. And then in 19 nakita nato din nga the message of the vision or the interpretation of the vision nga nakita ni Daniel is about the end of time or the end of the world. No, manang makita nato na diha. So, yesterday sa chapter 7, ningon ko, na-mention ako dito nga actually kini nga word nga nabasa nato dinhi sa Daniel sa chapter 7 nga nakita ni Daniel nga vision, or even nag-start pa sa Daniel chapter 1 no, sa mga kuan mga preceding mga una pa nga mga chapter makita nato nga actually ang mga vision nga nakita no, not only Daniel but even the king Nebuchadnezzar, then the king nagsunod sa iya, tanan nga mga panghitabo, tanan nga mga tanan nga mga writings, tanan nga mga visions nga nakita. The focus of the vision, the
focus of the dreams and visions is actually the message about the end of the world, the end of time. So here comes, si Daniel lagi mismo nakakita sa vision, kipakitaan ni Lord of Vision. And si Angel Gabriel ang nakatag interpretation sa vision. And the interpretation or the message of the vision is about the end of the world. No, manang na atong nakutlo din ha. And then pag-abot sa 21 and sa 20 verse 20 21, ang representation or ang significance sa ram and goat na makita nato, diha nato makita. The ram represents or signify the kings with the kings with two horns of Media and Persia. No, lugar ni siya, no. The ram represents the kings, nagrepresentar kini or nag-signify kini sa duha ka hari diha sa dapit sa Media and Persia. So it represents the king di ay who will rule the earth, no. And then in 21 makita nato dinha nga the goat, no, kanding, no. Ang ram ang ram represents the king with two horns of Media and Persia. Sa 21, the goat is the king, represents the king of the Greece. So mga hari dahil sila nga mag-rule sa earth, unya makigbatok sa atong Ginoo, no, makigubat sa atong Ginoo. Pero nakita nato at the end, no, nakita nato nga dili gid sila kabuntog sa Dios ug sa mga katawhan sa Dios, tungod kay walay bisan kinsa nga makabuntog sa Ginoong gitakda na daan ni Lord ang mahitabo nga magula gyud nga victorious ang mga katawhan sa Dios. Inani, no, pag-abot sa panahon sa end of the world, grabe nga gubat gyud, gubaton gyud sa mga kadagkuan ini nga kalibutan ang mga katawhan sa Dios. Apan gitakda na ni Lord ang victory over the enemy, no. So mo nang mahitabo in the coming days at the end of the world. So Book of Daniel is full of kanang visions, full of dreams and visions nga naghisgot, nagrepresent sa mga future events nga mahitabo nini nga kalibutan. Even naot nga natay nakutlo sa kamubo sa atong hisgutan diri sa chapter 8, no, nga vision ni Daniel about the ram and the goat. So amen, praise the Lord. Og mag-ampo ta labing balaan gamahanan may gugmaon langit no nang amahan. Nagapasalamat kami kaayo sa imo gyud nga kaayo sa among kinabuhi nga sa matag sayo sa buntag, Lord. Gapakiguban ka kanamo, amahan. Thank you kaayo, Lord. Bisan pa man nga usa ni siya kapaagi, Lord. Alang sa pag-andam kanamo, Lord, sa pag-asdang sa umabot nga mga katalagman sa umaabot nga mahitabo niini nga kalibutan, o God. Salamat truly. Ma-update gid kami sa mga panahon, Ginoo, nga magbasa kami sa imong mahal nga pulong. Updated kami sa unsay nagapangitabo sa among palibot or unsay magapangitabo nini nga kalibutan, Lord. Thank you kaayo, Ginoo. Dili mi ma-behind, Lord, sa information, o God, tungod kay ang tanan nahipatik na gyud sa imong balaang kasulatan. Busa salamat sa imong pag-strengthen, pag-build up sa among faith kanunay nga padayon ming mga langad kanimo, padayon ming magsunod kanimo, padayon ming mga panugyan diha kanimo, o God, samtang baskog pa, samtang padayon ming nagakinabuhi nini nga kinabuhi, Lord, nga hinulaman namo, o God. Busa dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan naman, walay lain, Ginoo, nga mahimaya nining tanan, walay laing matuboy, mabayaw nining tanan, ikaw ra gyud, Lord. Busa salamat kayo. Nagapray usab kami sa mga kaigsuunan nga nanarabaho sa office, o God, pribado o publiko nga office, o God, nga ikaw makig-uban kanila, amahan.
tagaan nimo sila katakos bisan pakaalam Ginoo sa pagdumala sa ilang trabaho aron gaan ra kini Ginoo tungod kay kauban ka. Bisan pa man sa mga kaigsuunan nga mga estudyante na eskwela sa elementary, high school, college ug di ka magtagbo sa ilang mga balayronon o bisan pa man mag-provide kanunay sa comprehension o God. Salamat sa mga teacher usab Ginoo nga naga-handle og mga classroom o bani usab sila tagay silang katakos nga makaya nila pag-handle ang mga estudyante sa sulod sa classroom. Mga kaigsuonan namo anay mga online nga trabaho Ginoo tagay silang kaalam Ginoo sa pagdumala sa ilang mga trabaho diha sa online no tudloy sila nga i-honor ka diha sa online. Bisan pa man Ginoo sa mga kaigsuonan nga nay mga business nga gipang manage, Lord tabangi usab silang masinso sila sa ilang negosyo. Lord dining Semana Santa amahan among mga pag-ampo nga mo sink in deeper ang mga mensahe nga among masalod nining tibok semana sa Lenten season o God. Kung unsa gyud ang tinuod kaayo nga essence sa pagpakamatay ni Jesus Christ sa cross, amo kini nga masalod, amo kini nga ma-internalize Lord, amo kini ma-apply sa among kinabuhi aron nga mas more paming malig-on sa among baruganan, sa among pagpangalagad ug sa among pagtuo diha kanimo nga walay lain Ginoo nga among barugan sa pagpangalagad. Ikaw ra gyud Lord, ikaw ra gyud o God. Pusa Lord, salamat sa mensahe nga among masalod dinhi tibok semana sa Lenten season. Samtang kami magapanghimo og mga recollection, mga retreats, mga katawhan ng mga Kristohanon nga magapanghimo Lord sa buluhaton may tungod sa seven last word of Jesus Christ. Salamat kaayo Lord nga makatapang gid kaayo Ginoo sa spiritual upliftment sa mga Kristohanon ang mga mensahe ni ining Lenten season. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan, walay lain Ginoo nga hatagan namos dungog himaya kay ikaw man tagian niini, amo kining ihatag kanimo pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.